Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po. So, welcome to Araling Panlipunan 4. So, ngayon ako nga pala si Teacher Mary Rose and Valcueva. So, bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, alam kong excited na kayong lahat para makinig, para matuto ng bagong kaalaman ngayong araw. So, bago ang lahat, tayo ay tumayo at manalangin. So, sino ang gustong manalangin? Sige. Almighty Father, we praise and thank you for this day. Watch over us as we go about our work and study. Help us in every way so that we may become the children you want us to be. Amen. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, magsiupo na. So, bago ang lahat, pakipulot muna ang mga nakakalat na papel sa ating ilalim na lamesa. Okay na ba? Opo! So, sino ang liban sa klase ngayong araw? Wala po. Wala? Sige, magaling. So, bago tayo dumako sa aralin natin ngayon ay meron akong inihandang video. Para magkaroon kayo ng energy sa pakikinig kay teacher ay meron akong hinandang video. So, magsitayo na po ang lahat. Ready na ba? Opo! Pag kumakanta ay magpalakpak, sabay sa tugtog. So, okay na? Opo! Galang ang diwa! Nakasan ang boses! Okay, magaling. Palapakan natin ang bawat isa. So, magsiupo na po ang lahat. Thank you, teacher. Welcome to Araling Panlipunan Grade 4. Naranasan mo na bang maglakbay? Bilang isang mamamayang Pilipino na may kalayaan na maglakbay, naitanong mo na ba sa sarili mo kung saang bansa mo nais pumunta at bakit? Maliban dyan, alam mo na ba ang mga elemento ng isang bansa? Kung hindi pa, halika at tutuklasin mo ang mga elemento ng bansa. Alamin natin ngayon kung bakit masasabing isang bansa ang Pilipinas. So sa araling ito, mga bata, ay inaasahan na kayo ay matatalakay ninyo ang konsepto ng bansa. Mabubuo mo ang kahalagahan ng bansa at maipapaliwanag mo na ang Pilipinas ay isang bansa. So, paano nga ba masasabi na ang isang lugar ay isang bansa? Bakit tinatawag na ang Pilipinas ay isang bansa? Ano ba ang kahulugan ng bansa? So, ang pag-aaralan natin
ngayon ay tungkol sa konsepto ng bansa. Ano nga ulit? Pakibasa? Konsepto ng bansa. Very good. So ano nga ba ang konsepto ng bansa? Sino ang gustong magbasa? Sino? Taira na Pukman. Janela ay Ira. So, Ira, pakibasa po. Pumunta po sa unahan. Sabihin mo. Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan kung saan makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, reliyon at Okay, very good. So, ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan kung saan makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Ano nga ulit ang bansa? Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahan mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan kung saan nakikita ang isa o parehong wika, pamana, reliyon at lahi. So, ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng 4 na elemento. Ilang elemento? Apat! So, ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng 4 na elemento. Na pagkabansa, ito ay ang Tao, pamahalaan, teritoryo, tiranya. Okay, ano nga ba ang kahulugan ng tao? So, pakibasa po. Ang tao ay tumutukoy sa grupo na sinirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo sa organisasyon ng bansa. Okay. Ang tao daw ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo sa populasyon ng bansa. So, ano naman ang pamahalaan? Gusto ko ay tumaas ng kamay ang gustong magbasa. Okay, sino ang gusto magbasa? Okay, Inke, ikaw. Ang pamahalaan ay isa sa mga organisasyon politika na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng Kaayusan, at panatili, panatili ng isang sibilisasyon. lipunan. So, ang pamahalaan daw ay isang samahan o organisasyon. Isa siya sa elemento ng bansa. So, ang pangatlo ay ang teritoryo. So, sino ang gusto magbasa? Sige. Ang teritoryo ay tumutukoy sa bawat ng ipain at Katubigan. Kasama. na ang Himpapawid. at kalawakan sa itaas Nito. Ito rin ang pinagkakalihan Tinitirhan ng mga ng mga tao na pinangunguan ng pangalan. Okay. Ang teritoryo daw ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ito rin ang tinitirhan ng mga tao na pinamumunuan ng
So, yan po ang teritoryo. So, ang panghuli ay ang soberanya. So, ano nga ba ang soberanya? Sino ang gustong magbasa? Okay, taba? Ako ang soberanya ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamalaang na may mahala Namamahala? pamalaag ng mamahalan sa kaniyang Nasasakumang? nasasakupan. Tumutukoy rin ito sa kanyang pagpapatupad ng mga Programa? programa ng hindi pinapakialaman ng ibang bansa. So, sino ang gustong iulit kung ano ang kahulugan ng soberanya? Kasi natatawa si Taba. So, sige. Ayan. Punta ka po sa unahan. Lakasan ko ang boses. Ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang namamahala sa kanyang nasasakupan. Pamahalaang magpapapal sa mga programa Very good. Magagaling kayo magbasa. So, bigyan natin ang bawat isa ng pakbet craft. Alam niyo ba yon? Pak na pak, bet na bet, pak bet. So, okay, 1, 2, 3, go! Pak na pak, bet na bet, pak na bet. So, yan po ang apat na elemento. Ano nga ang una? Tao! Pangalawa? Pamahalaan! Teritoryo! Soberanya! Yan, very good. So, para maunawaan pa ninyo lalo ang ating tinalakay ngayong araw, magkakaroon tayo ng mga pagsasanay. May natutunan ba kayo ngayong araw? Opo! So, kung may natutunan talaga kayo, ay magkakaroon tayo ng pagsasanay. So, sino ang gustong sumagot? Bago ang lahat, basahin muna natin ang panuto. Isulat ang tama kung gusto ang makiyakayan at mali kung hindi gusto ang nakasahan. So, isulat daw ang kung tama. Kung wasto ang ipinapahayag at mali naman kung hindi wasto ang nakasaad. So, number 1, sino ang gustong sumagot? Sige, Angel. Basahin muna. Ang bansa ay isang lugar o teritoryo na may naninirahang tao. So, ano ang answer? Very good. Isulat. And very good. So, sino ang gusto sumagot sa pangalawa? Alidya. So, basahin. Ang bansa ay matatawag na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento. So, anong answer? Tama. Very good. So, sino ang pangatlo? Si Taba. Gusto mag-answer ni Taba. Ang bansa ay kinakailangan ng isang pamalaan. Tama o mali? Tama. Yan, very good. So, ang pang-apat ay si Amber. Ang teritoryo ay tumukoy sa nasarawa
Kasi ko ba Alde? Alde. Sige, si Alde. So, basahin ko para kay Alde ang number 5. Ay, totoo si Alde magbasa. Sige. Ang Ang Pilipinas ay maituturing na isang bansa. So, ang Pilipinas ay maituturing na isang bansa. Tama o mali? Tama. Very good. Very good si Aldi. Very good talaga si Aldi. So, magagaling kayo at nalaman ninyo kung ano nga ba ang konsepto ng bansa. So, meron pa akong hinahandang activity at meron akong mga larawan dito. So, ang gagawin ninyo ay tukuyin kung ano sa tingin ninyo ang sa 4 na elemento nakapaloob ang mga larawan na ito. So, sino ang gusto mag-answer dito sa harapan? Ano ito? Mapa. Sige, Aira. The Bluetooth device is ready to pair. So, ito ay bansa. Anong bansa? Pilipinas. Yan, very good. So, itukot mo po ini kung saan siya nakapaloob sa 4 na elemento. Ito ay ang yan, sa gilid. So, sino naman? Ano ito? Ano sa tiningin nyo ito? Pamahala. Simbahan. Ito ay pamahalaan. So, ano, saan ito dapat ilagay? So, sisay. Si Inky naman. Si Inky naman. Sa dahil naka-answer si Inky. Very good. Ito ay ang pamahalaan. So, meron pa akong larawan dito. Ano sa tingin nyo ito? Tao. Ito ay tao. Pero, ito ay ang... Sino ang namamahala sa Pilipinas? BBM. Ang ating presidente. So, ang... At pamahalaan. Meron siyang ano, kapangyarihang mag... Ano siya? Si Bongbong ay siya ang namamahala sa pamahalaan. So, saan siya nakapaloob? Siya ay may kapangyarihang ano? Sige, Angel. Pinunta daw kung aram ni Angel. Yan, soberanya. Ano na soberanya? Ay, basta unta, ang soberanya ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaan na mamahala na pagkiraman sa usapan. tumutukoy ito sa kayang magpatupad ng mga programa na hindi pinapakailangan ng ibang bansa. So, si Bongbong Marcos na po ang nagpapatupad ng mga batas. Siya po ay namumuna na magpatupad ng kalayaan ng mga programa. So, ang next na pong picture is ano sa hiling nito, Inel? O, saan siya nakapaloob? Araram din doon na ine. Napaka-basic. Isay daw. Si Aldi si Aldi. Very good talaga si Aldi. Nay, very good talaga si Aldi. So, magaling kayong lahat. Kaya, bigyan natin ng anong palakpak? Bella.
bigyan natin ng Pag-bet. TikTok clock. Alam nyo to? Opo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tok. To. Sige, tumayo ang lahat. So, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, tok, 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 tok. Yan, very good. So, meron pa ulit akong pa-activity sa inyo, mga bata. Ito ay ang pagsasanay 2. Sahin natin ang panuto. Pagsasanay 2. Una, ang bawat panaglagon, sa isang pangako ang kaibigan. So, meron ako ditong dalawang salita na sagot sa dalawang patlang na ito. So, pipili kayo dito sa elemento or ang Pilipinas. Teacher, ako po. Ako po. So, number 1, si Number 2. Alidja. Number 2 po, teacher. Sige, number 2, si at ano, Angel. Basahon mo na ako. Teacher, Ang isang bansa ay may tuturing na bansa kung ito ay binubuo ng apat na ano? Apat na block ng pagkabansa, ito ay ang tao, teritoryo, pamahalaan at soberanya. So, alin dito sa dalawa ang tamang sagot? So, pakikuha na po at idikit sa patlang. So, very good. Ang bansa ay may ano, may apat na Elemento. Ito ay ang tao, teritoryo, pamahalaan at soberanya. So, sa pangalawa, sino naman ang gusto? Teacher, ako Si Aira. Ako dapat mag Ako na ang magbabasa. Ang blank ay isang bansa dahil may naninirahang ditong tao, may sariling teritoryo, may pamahalaan at ganap na kalayaan. So, anong bansa kaya ito? Anong bansa? Sige, dikit na po. Ayan. Very good talaga. Meron ulit akong pagsasanay. Babasahin ko muna ang panuto. Lagyan ng check kung ang bilang ng pangungusap na nagsasabi ng katangian ng isang lugar para may turing na isang bansa. At X kung hindi. So, naunawaan ko ba ang panuto? Oo. So, ayan. Number 1, may mga mamayang naninirahan sa bansa. Tama o mali? Tama. So, ano ang ilalagay? Ako, teacher. Check. Sino may gusto? Inky. Teacher, number 5 po ko, teacher. Number 5 po. Ay, number 2. Number 3 po. Number 2, ah? Bawal ka mag-amag sa teacher. So, number 2. Pinamamahalaan ng iba pang bansa. Check or X? Check. Very good. So, pakilagay na po. Amber. So, number 3. Binubuo ng tao, pamahalaan at teritoryo lamang. Check or X? X. Ano ta X? Pira ang elemento ang mayroon ang bansa? Apat. So, arin igdi ang mayo. Alin dyan ang wala? Soberanya. Yan. Siya ay X kasi
Mayo, wala ang taba. Pakilagay na po kung ano ang tamang sagot. Yan, very good. So number 4, may sariling pamahalaan ng isang bansa. Check or X? Check. Sige, Ira, ikaw naman daw. Ilagay po sapat lang. Number 5, ang bansa ay may teritoryong tumutukoy sa lupain at katubigan, kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. So, isay ang gusto si Aldi na naman. Yan, talagang may natututunan ka mo sa kuya. So, ngayon po ay tama po ang mga sagot ninyo. So, bigyan natin ng anong clap ang gusto. Money clap. So, ang money clap po ay 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, tumayo na po ang lahat. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yan, very good. So, ang last na pong activity ay pagsasanay 4. Yan, number 4. Basahin muna natin ang panuto. Pagtanggalin ang honey at honey. So, pagtanggalin ang honey at honey bee. So, sino ang gustong sumagot sa number 1? Sige, basahin muna po. Kapangyarihan ng isang bansa. Kapangyarihan ng isang bansa. Ano kaya ang kapangyarihan ng isang bansa? So, i-connect po. Ayan. Tawa. Saklaw ng lupain sa ilalim ng isang namumuno. Estado, lungsod, at iba pa. Sino kaya ang gustong sumagot? Amber. Number 2, ibigay. Subiran niya. Yan, very good. So, number 3. Mga grupo ng naninirahan sa isang bansa. Ano kaya itong mga grupo na ini? Sige, si Angel. Ano ang answer? Ano ang A? Nagilan ko lang ito. Yan. So, number 4. Nagpapatupad ng ganap na kapangyarihan ng mga mamamayan. Si ano naman, si Taba. Kaya akong ibang estudyante, si Taba. Ano ang answer? Yan. So last, is ang gusto mag-answer. Ang number 5, bansa ng mga Pilipino. Ano ang bansa ng mga Pilipino? Kita ano kita? Pilipino. So, ano ang bansa ta? Pilipinas. Yan, Pilipinas. Ano ang answer? Pilipinas. O, pakisurat na po, pakiconnect. Si Andy talaga, matibayo. Ayan, magagaling talaga. May natutunan ba kayo kay Teacher Apple? Opo. So, ano nga ulit ang bansa? Sino ang gustong makapagbibigay na kung anong kahulugan ng bansa? Sige, Ira. So, ang
Ang bansa ay lugar Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan, kung saan makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, reliyon, at lahi. So, ang bansa daw ay mayroong apat na Ito! Ang una ay ang tao, pamahalaan, teritoryo, kasaysayan. So, ito ang ating tatandaan bago tayo magtapos sa ating talakayan. So, tandaan, ang bansa ay lugar o teritoryo ng mga naninirahang mga grupo ng mga tao na may pagkakatulad na kulturang pinanggalingan kung saan makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi. So, sino ang gustong makapagbasa ng ikalawang tatandaan natin ngayong araw? So, yan. Sino ang gusto makapagbasa? Sige, taba. Hindi Ituturing ng bansa ang isang bansa kung may isang o higit pang kulang sa halimang sa apat na binanggit na elemento sa kasalukuyan may nahigit na 200 bansa ng nagtataglay ng apat na elemento na pagiging ganap na bansa kabilang na ang Pilipinas. So, hindi daw maituturing na bansa ang isang bansa kung may isa o higit pang kulang sa alinmang apat na binanggit na elemento. So, hindi daw siya masabing bansa kapag kulang ang mga elemento ng isang bansa. So, ang Pilipinas ay tatawag na bansa. So, yan, dyan na po nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. So, sana po may natutunan kayo ngayong araw. May natutunan ba kayo? Yan, very good. So, maraming salamat sa pakikinig at tayo ay tumayo na lahat at manalangin. So, sino ang gusto manalangin? Sita ba ulit? We thank you for all the blessings we received today. Let peace and unity prevail in our home, school, community, and country. Keep us always in and let love in your hearts. Amen. In the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So, palapakan natin ang bawat isa.